Nandito tayo ngayon sa Alitagtag, Batangas kung saan nagsagawa ng checkpoint ang ating pulisya. Dahil noong araw na yon ay mayroong jeepney strike. Parte na ng operasyon ng mga pulis dito sa Calabarzon ang Oplan Sita, kung saan nakalerto sila sa mga dumaraang motorista. Noong April 15, 2024, isang kulay silver na van ang kanilang pinara at hindi nila inasahan ang mga sumunod na nangyari. Ang tatanungin nung nag-checkpoint na pulis is saan papunta, ano yung karga, no? And yung lisensya nung driver, and napansin nung pulis natin na naging uneasy, no? Tama ba, boss, na medyo kakaiba yung kilos niya? Opo. Paano kakaiba, sir? Nanginginig. Nanginginig siya, sir. And nakita nung pulis natin na merong maraming plaka doon sa passenger side nung photon van. So nagkaroon ng doubt itong pulis natin dahil bakit maraming plaka, uneasy yung driver. Saan po nakalagay, sir, yung mga plaka? Dito sa driver's side, nakalapag. So, tanaw ng ating pulis, kitang-kita po dito yung mga plaka na nagkalat. Yan, nakita na niya. Nasilip niya na dyan ng panahon na yun, ano? Nasilip niya yung mga plaka. Yun ang nagduda na yung pulis natin, kaya niya pinagilid. And according doon sa pulis natin is nakaamoy siya ng masangsang na amoy, no? Kaya yun din ang isang reason kung bakit niya pinagilid yung sasakyan. And yun nga, tinanong kung anong karga niya and walang maisagot yung driver. Pinababa ang driver ng van, saka pinabukas ang mga pinto nito. Doon na tumambad ang sako-sakong karga ng van. Nakita nung pulis na punong-puno yung van, no? That time, nakita niya merong mga plastic, no? Plastic na parang lunchbox. And doon sa loob ng lunchbox na ito, nakita niya na merong crystallized mga substance. So, itong pulis kasi na ito, dating operatiba. So, nakikita niya dati kung anong itsura nung shabu na tawagin natin. RD, ano po ba yung ating protocol kapag nakasabat po tayo ng droga? Ano po ginagawa ng kapulisan? Itinawag ko kay Chief PNP, kay General Marbil na merong suspected shabu na nasabat yung mga kapulisan natin. So nakita ko nga na merong mga crystallized substance. So unang ginawa ko is pinakordon ko na kaagad yung area and inayos ko na kaagad yung traffic. Nung naibaba na yon, nag-conduct ng on-site testing yung taga-PDEA. And it turns out na positive nga na shabu yung laman ng van na yun. Tinimbang at binarkahan ang lahat ng karga ng van na inabot ng halos 2 araw. Yung inventory, tuloy-tuloy yun, no? More than 40 hours. Walang tulugan yung mga pulis natin. Walang tulugan yung barangay chairman. Walang tulugan yung taga-DOJ. Well, pagkatapos ng inventory is umabot ito ng more than 1.4 tons. Ang amount nito is more than 9 billion. Ito na ang isa sa pinakamalaking bulto ng drogang nakumpiska sa buong bansa. Sir, ano po yung naging una niyong reaksyon nang ma-realize niyo po kung gaano kalaki yung drogang nakuha po ng ating kapulisan? Na-overwhelm tayo, no? Nakita natin na ganito pala. Meron palang ganito kalaking droga na binabiyahe
dito sa lansangan natin, no? Na kung hindi ginawa ng pulis yung pinaka-basic na trabaho nila, which is police visibility, hindi mahuhuli. Ang lalakas ng loob, no? Lakas ng loob nitong mga grupo na ito para i-travel yung ganun kalaking droga. Ang driver ng van ay natukoy ng mga otoridad na siya ang 47 taong gulang na si Michael Zarate. Ano ang kanyang papel sa bulto-bultong drogang nakumpiska? At ang malaking tanong, sino ang mastermind na nasa likod nito?